Hello mga bestie! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-prune o mag-cut ng Christmas cactus or Thanksgiving cactus, ayan, or holiday cactus. Mayabong na kasi sila napakadami na nilang dahon. So, ganito lang daw ang pagpuprune sa holiday cactus. So, tuturuan ko kayo para medyo mabawasan sila or makahinga sila. So, magbabawas tayo ng dahon. Ganito lang daw ang pagbabawas. Kumbaga sa tao mga bestie, magpapagupit sila, di ba? Yung napanood ko, so napanood ko lang din to, magbabawas lang tayo ng 2 to 3 na leaves. Katulad nito, itong isa. Bali, 2 lang ang babawasan natin, no? Ang gagawin lang ay, ito-twist lang daw, ito-twist natin siya ng pa-upward. Hanggang sa matanggal yung tatanggalin nating dahon. Ayan. So, ganito lang mga bestie ang pagbabawas sa dahon ng Christmas cactus. So, gagawin ko yung ganyang process hanggang sa umigsi yung kanilang buhok. Isa pa, try natin yung medyo mahaba na buhok. Oh, buhok talaga, no? So, ito. Ito twist natin pa-upward. Yan. Para mabawasan yung kanyang stem. Yan siya mga bestie. So, kung gusto nyo namang i-propagate itong holiday cactus or Christmas cactus, kukuha lang daw kayo ng bali 4 na ganitong dahon, 4 na dahon or 3, tapos yun ang itatanim nyo sa, sa pot. Pero saka ko na lang yung gagawin mga bestie. Ngayon, ang pagpupruning lang muna ang gagawin natin. So, ayan, nabawasan ko na. Dito naman sa ilalim. So, ganyan mga bestie. So, ganyan lang. Paulit-ulit lang yung process hanggang sa medyo umigsi na yung kanyang dahon or yung kanyang itsura. Yan, 3 na yung natanggal ko sa ating pagpupruning. So, ito na yung aking natanggal mga bestie. Umigsi na yung kanyang itsura compared kanina. So, babawasan ko pa rin yan. Sabi kasi kapag binabawasan mo siya, mas magbo-blooming siya sa susunod na mga buwan. So, sabi naman, every season, pwede mo siyang bawasan ng dahon. So, walang problema. Kahit anong season mo siya bawasan, okay lang. Kasi, magbo-bloom naman ulit siya ng panibagong dahon. So, paano naman itanggalin kapag 2? Ayan 2. Kapag 2 yung dahon, unahin nyo muna yung isa. Ikutin. Ikutin nyo yung isa. Yan. Yan. Tapos, yung isa naman. Huwag nyo palang gugupitin. Ewan ko kasi yung napanood ko is ganito. Twist lang daw. Ayan, medyo okay na siya. Maigsi na siya. Pero yung iba mahaba pa. Dito, babawasan ko. So, ayan na siya mga bestie. Tingnan nyo. Diba? Para siyang presko yung kanyang pakiramdam. So, ito yung mga natanggal ko. Itatapon ko lang to mga bestie dahil masyado siyang madami. Magbubunga naman ulit ito sa panibago niya dahon dito sa kanyang dulo. At nagiging 2 pa nga siya. Ayan Dito nagiging 2 siya. Ayan nagdadalawa siya. Kaya mas maganda kapag binawasan nyo. Tapos ito naman ang susunod kong babawasan. Tingnan nyo, diba ang dami. Tapos ito, mas presko na ngayon siya. Ayan, ititwist nyo lang ang mga 2 to 3 leaves katulad nito. Ikot nyo lang pa upwards. Dahan-dahan lang. So, ganyan lang siya. Yan. Yan. So, babawasan ko rin tong isa dahil napakadami na niyang dahon, no? Ang yabong na niya. Yan, compare dito sa nabawasan ko. So, i-update ko kayo kapag tapos na. Magkaiba silang, kinds. Ito ay isang holiday cactus. Itong isa. Ito holiday cactus siya. Or Christmas cactus. Ito namang isa, medyo makapal yung dahon, is Thanksgiving cactus. Nalilito nga ako sa dalawa kasi magkahawig lang Pero magkaiba daw talaga siya ng pangalan. So, ayan na siya mga bestie. So, ayan, presko na siya. Hindi na siya masyadong mahaba. At itong isa, so okay na yung kanilang haircut. Ayan ang tinatawag na pagpupruning mga bestie. Ayan, napakadami Tatapon ko lang to kasi wala naman akong gagawin dyan and hindi ko naman yung ipopropagate na napakadami naman ito. So, ganyan lang ang pagpupruning mga bestie.
Napakadali lang kung kayo ay may ganitong Christmas cactus or holiday cactus, Thanksgiving cactus. Ganun lang ang pagpupruning or pagbabawas sa kanilang mga dahon. So, ayan na siya mga bestie. Ayan, nakikita niyo ba yung mga dahon na yan? Ayan. Ayan na siya after 1 month na binawasan ko siya ng dahon. Ayan, nagsisitubo na siya after 1 month. Ayan na yung mga dahon niya. 'Di ba? Kaya, huwag kayong mag-alala kasi babalik din naman yung mga tinanggal yung dahon. O, di ba? May dalawa dito. Ayan, dalawa. Tapos, ayan, dalawa. Isa. Ayan, tapos dalawa dito. Ayan, dalawa. Ito yung isa. Dito ko na lang siya pinwesto sa may hagdan namin papuntang second floor. Kasi, meron dyan liwanag mula doon sa may kisame. Yun. So, dyan siya. Tapos yung isa, dito naman sa CR. Teka lang. Ito naman yung isa, after 1 month. O, ayan na siya. O, tumutubo talaga yung kanyang panibagong dahon. Ito na yung mga bagong dahon niya. After 1 month, mga bestie. Ayan o. Ito o, meron siyang dalawa dyan. Ayan, dalawa. Meron pang tatlo, mga bes. Ayan o, tatlo. Tatlo yung tumubo. Ito din, dalawa. Isa, yan, isa, tas ito dalawa. Yan. Ito tatlo din, oh. So, yan lang mga bestie. Oh, ayan, in-update ko na kayo after 1 month. So, ayan na sila mga bestie after 4 months. O, diba? Balik na naman sa pagkahaba ang aking holiday cactus or Christmas cactus, mga bestie. Tingnan nyo naman, oh. Nakita niyo ba yung una kong pagka-trim sa kanila? Di ba ang igsi na? Pero ayan, bumalik na naman sila sa pagka-long hair. Humaba na naman agad yung kanilang dahon. So, 4 months na siya. Simula nung tinrim ko siya, mga bestie. At ito yung isa. O, di ba? Ang haba na agad. 4 months, di ba? At kapag namulaklak ito, mga bestie, ay tuwing December or Christmas season. Ayan yung kanyang bulaklak, oh. Kaya maganda talaga ito kasi nga namumulaklak siya kapag Christmas season, mga bestie. So, after 4 months, mga bestie, ang bilis, diba, humaba? Kaya kapag may ganito kayo, itrim nyo lang ng itrim katulad ng ginawa natin. Para hindi siya grabing humaba. At saka para may mga masisigla silang dahon. So, siguro hanggang dito na lang ang aking update ng aking Christmas cactus or holiday cactus. Ayan, after 4 months, mga bestie. And i-update ko na lang kayo sa mga vlogs ko kapag namulaklak na sila ulit, mga bestie. So, see you again on my next paghahalaman vlog, mga bestie. Bye-bye!